Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And welcome po sa ating Sunday School. So, talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Ano? Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Yan. Hindi magsabi niya, pagpapalain. Okay, so, ngayong umaga po ay pag-aaralan po natin ang tatlong susi ng pagpapala ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. Okay? Ano ang dapat bang meron ka o ano dapat mong gawin upang mabuksan yung pagpapala ng Diyos sa iyo at syempre sa iyong pamilya? Diba? So, alam naman natin na gusto tayong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Diba? Sa ating health, sa ating relationship, sa ating mga family. Diba? So, yun yung pagpapala na gusto ng Panginoon sa ating buhay. Okay? Katulad ni Joseph, diba? Si Jose ay pinagpala ng Diyos. Diba? In fact, siya ay naging pangalawa sa pinakamataas ng panahon na yun sa Ehipto. Okay? Sumunod siya sa hari. Hindi lang siya piling maging hari kasi gawa lang sila ay siya ay nagmula sa alipin. Diba? Siya ay pinagbili. Okay? So, pero naging pangalawa siya, pinagpala siya ng Panginoon. And yung twist doon, pinagpala din yung mga Egyptians. Di ba? Yung mga taga-Ehipto. Dahil sa isang tao, pinagpala din sila. Okay? So, ganun din po sa atin. Sa ating family, once na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kapag pinagpala ka ng Panginoon, damay na pati iyong pamilya. Okay? So, si Isaac, pinagpala rin siya ng Panginoon. Di ba? So, ang dami ng mga ari-arihan nung panahon iyon. Si Obed and Edom, pinagpala rin ng Panginoon nung kung mababasa natin, nung iningatan ng kanyang pamilya, yung kaba ng tipan, di ba? Yung Ark of the Covenant. So, pinagpala rin siya ng Panginoon. Maging si Solomon, pinagpala rin po ng Panginoon si Solomon, di ba? Talagang yung kayamanan niya, masasabi niya na mula nung nabuhay siya hanggang sa ngayon, ay wala pa nakatapat sa kanyang kayamanan at sa kanyang karunungan. Ganun po yung pagpapala ng Panginoon sa kanya. And syempre si Noah, di ba? Pinaalam naman natin na pinagpala din ng Panginoon si Noah, di ba? Mula nung matapos niyang lupilin yung mga masasamang tao, so nagsimula sa kanya yung ating henerasyon. Okay? And siyempre, ngayon po ay pag-aaralan natin, kumbaga para sabi ko, na-realize ko na kapag pinagpala ka ng Panginoon, pagpapalain ka po sa lahat ng aspeto ng buhay. Diba? Pansinin natin yung mga kanyang mga pinili, pinagpala po yan sila. Hindi lang sa kanilang kalusugan, hindi lang sa kanilang pinansyal, kundi sa kanilang kabuhayan. Diba po, ang dami lang mga kawan noon. Si Jacob, si Isaac, diba? Si Solomon, karunungan, diba? So yun po yung pagpapala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasi nga kung pinagpala ka lang sa isang aspeto, ay masasabi mong baka mamaya sabihin mo dahil sa galing ko. Diba? Dahil sa kagalingan ko. Okay, so ngayong umaga po, pag-aaralan natin si Jacob. Okay? So, paano ba siya? Ano bang meron si Jacob? Bakit siya pinagpala? Okay? Ano bang meron si Jacob? Bakit siya pinagpala ng Panginoon? So, si Jacob po, ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin ay heel grabber or deceiver. So, ibig sabihin po sa Tagalog ay manggagancho o manloloko. Di ba po? So, alam naman natin yung istorya ni Jacob, kung paano niya kinuha yung pagpapala ng Diyos mula sa kanyang kakambal na si Esau o si Esau. Di ba? So, mula pa lang sa sinapupunan, na di ba kung mababasa natin, hinihilan niya na yung kanyang kakambal pababa kasi nga gusto niya siya yung tawag dito, siya yung mauna. So ganun po yung pagpapala. Ganun po yung kumbaga, yung ugali ni Jacob. So talagang siya ay manloloko, di ba? Doon sa kanyang tatay na si Isaac, di ba? Nung papaspasan na ni Isaac si Esau, ay sabi ng kanyang ina, ay babasbasan lang iyong kapatid, dapat ikaw makakuha ng basbas. So niloko niya rin yung kanyang ama, diba, si Isaac, dahil nga malabo na yung mata ni Isaac, hindi niya na maaninag kung sino talaga yung
yung nagbigay sa kanya na yon. Di ba? Pero alam niya, si Esau ay mabalbon. Pero ang ginawa ni Jacob, di ba, pinasuot siya ng kanyang ina ng mabalahibong balat para mahawakan ni Isaac na mabalbon. So, ibig sabihin, si Esau yun. Pero dahil nga si Jacob ay isang heel grabber or manggagancho o manluloko, ay naloko niya rin pati yung kanyang ama. Okay? So, dahil doon, pinaspasan na ng kanyang ama si Jacob. Si Jacob pa rin yung nagtagumpay, di ba? So, talagang galit na galit. Kung mababasa natin doon, galit na galit yung kanyang kakambal na si Esau. Sabi niya, makita ko lang itong kapatid ko na itong manluloko, papatayin ko ito. Diba? So, dahil sa takot ni Jacob na siya ay mapatay, so umalis siya ng kanilang bansa, umalis siya ng kanilang lugar. Okay? So, at pumunta siya sa kanyang uncle na si Uncle Laban. Okay? Tumagal siya doon. Ang tagal niya sa kanyang uncle, si Uncle Laban. Tumagal siya ng 20 years. Halos 20 taon siya doon. Okay? Doon na rin siya nagkaasawa, doon na siya nagkaroon ng kari-arian, doon na siya nagkaroon ng lahat. Okay? Pero malungkot pa rin siya. Okay? Bakit? Kasi nga mayroon pa rin tinig sa puso niya na kumbaga, ano kaya ngayon ang kapatid ko? Kumusta kaya yun ngayon? Di ba? So, dahil dyan, na-realize niya na hindi siya pagpapalain ng Panginoon kung meron pa siyang mga nakaraan na hindi pa naaayos. Okay? So, ngayong umaga po, meron akong tatlong puntos how to receive God's blessing. Okay? Dapat po meron tayo nito para makuha po natin yung ating pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, simula pa lang, alam na ng Panginoon na ay pagpapalaan ko itong anak ko na ito. Pero dapat anong meron tayo? Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng will. Diba? Hindi niya, kumbaga, sabi nga ng iba, kung sa tutusin, Panginoon naman siya, dapat kaya niya pagpalain na lahat. Yes po, kaya niya pagpalain na lahat, pero dahil binigyan tayo ng Panginoon ng will, so, kumbaga, yun yung ating kaalaman kung saan tayo. Okay? So, meron po tayong pag-aaralan tatlo, CAP, pinamaganda po itong CAP. So, ang C po ay confront your fears and reconcile with your past. Ang O po ay offer everything to God. Ang P, persist until you receive your blessing from God. Okay? So, yan po yung tatlo. Ano yung letter C? Una-una, confront your fears and reconcile your past. Yun po ang una natin gawin. Di ba? So, harapin po natin yung ating takot at ayusin natin yung gusot ng ating nakaraan. Gaya po ng ginawa ni Jacob. Di ba? Hinarap niya yung gusot. Sabi niya, pinagpala na ako ng Panginoon, pero kumusta kaya yung kapatid ko doon? Di ba? Kumusta kaya yung kakambal ko doon? Sabi po sa Genesis 32:3-4, nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niya si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Sabi sa 5, marami akong mga baka, asno, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Talagang galit na galit kasi si Esau nun eh. Diba? Imagine mo, kung ano sana yung meron si Jacob, ayun sana magiging kay Esau. Diba? Yung paspas na yon. Okay? So, nakuha ni Jacob. So, nagpadala ngayon si Jacob. Sabi niya, ay, kailangan kong ayusin yung nakaraan ko. Paano ako magiging maayos sa kinabukasan kung yung nakaraan ko ay magiging hadlang sa akin. Diba? So, pinagpala na siya ng Panginoon, pero iba pa rin yung puso niya eh. Iba pa rin laman ng puso niya. Kaya sabi niya, uuwi ako sa amin. Pero, para masigurado, kasi sigurista pa rin si Jacob noong panahon na yan eh. Okay? Sabi niya, para masigurado, magpapadala ako ng mga sugo. Magpapauna ako ng aking mga alipin doon na makikipag-usap kay Esau kung talagang totoong makikipag-ayos siya sa akin. Kung totoo, hindi na siya galit yung aking kakambal. Diba? Ang dami niyang pinadala. Kambing, asno, tupa. Kung sa panahon ngayon, talagang malaking bagay na yan. At mga alipin. Pinauna na yun, diba? So,
Kumbaga, na-realize ni Jacob na tatanggapin kaya ni Esau yung aking mga handog. Diba? Kaya nagpadala siya ngayon ng sugo. Ito ngayon yung maganda. Diba? Okay, ang inaasahan niya, proceed tayo sa 36, at 32, 6 to 8. Ang inaasahan ngayon ni Jacob, pagbalik ng sugo, ang sasabihin ay, Jacob, masaya ang kapatid mo. Diba? Gusto ka nang makita. Yun ang ina-expect ni Jacob na sagot ng mga pinaunan niya doon, ng mga sugo o mga kanyang mga alipin. Pero ito yung sagot sa Genesis 32, 6 to 8. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau, at ngayon po yung nasa daan na siya, at may kasamang 400 mga lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau ay ang isang pangkat ay makakatakas. Hindi po, yung iniisip ni Jacob, hindi nangyari. Diba? Kasi, in-expect niya, open arms, o diba? Talagang wide na wide siya tatanggapin at yayangapin niya kanyang kakambal. Pero hindi eh. Ang sabi ng mga sugo, may kasama pang 400 na mga lalaki. Eh, kahit sino, mag-uwari talaga doon. Kasi talagang alam niya, nagalit pa rin pala talaga sa kanya yung kanyang kakambal. Diba? 400 na mga lalaki. So, pero that time, decidido na siya. Sabi niya, kailangan ko talagang ayusin ang aking nakaraan. Diba? Kailangan niyang i-reconcile yung kanyang past. And confront his fear. Yung kinakatakutan niya ang kanyang kapatid, kailangan niyang harapin upang yung pagpapala ay kanyang makuha. So, hindi niya tinakbuhan. Pero dahil nga si Jacob ay tuso, di ba? Dinalawang pangkat niya ngayon. Para sabi niya, kung halimbawa unahin man yung mga nasa unang pangkat, makakatakas pa rin sila. Di ba ganyan yung mga ginagawa ngayon ng mga politiko, di ba? Ng mga malalaking tao. Di ba may pinapauna silang mga nagsusurvey muna doon, baka mamaya kasi ay alihin sila, di ba? Gawa ng masama. So, ganun din noon, nangyayari din. Okay? So, yun. Sa kabila ng karangyaan ni Jacob, ay hindi pa rin siya masaya. Okay? So, ikaw ba, kapatid? Diba? Meron ka na bang problema na sa halip na solusyonan ay tinakbuhan mo, gaya ni Jacob? Diba? May problema ka ba sa trabaho na sa halip na iyong solusyonan ay tinakbuhan mo? Diba, imagine mo kung meron kang kagalit sa iyong katrabaho, imbis na solusyonan nyo ito sa araw na yun o sa mga panahong iyon, hindi. Diba? So, ang magiging result nun, pagbaba ng iyong productivity or magkakaroon ka pa ng sama ng loob. Diba? Kasi, halimbawa, sasabay kayo papasok sa opisina, o, imbis na maaga kang papasok, magpapahuli ka na lang para hindi mo siya makita. Diba? So, bababa yung productivity mo, imbis na magiging magaling na empleyado ka, hindi na. Bakit? Kasi hindi mo hinarap yung iyong fear. Diba? You didn't confront your fear and reconcile your past. Hindi mo inayos. Diba? Sa iyong pinansyal. Diba? Imbis na bayaran mo yung iyong pinagkautangan, pagkabaon sa utang o paglaki ng iyong bayarin. Diba? Pinagpala ka ng Panginoon. Ngayon, ay, ibili ko to ng ganito, ibili ko ng ganito. Hindi mo naisip na, ay, may kailangan pala akong bayaran. Okay? So, ang tendency nun, tinakbuhan mo yung utang mo, so lalaki yung utang mo. Diba? So, may mga problema pa tayong gano'n na imbis na bigyan natin ng solusyon, ay takbuhan natin. Diba? Sa kalusugan natin. Okay? So, maaaring paglala nito. Diba, nagkasakit ka. Katulad sa akin. So, narealize ko habang gumagawa ko nito, Lord, salamat dahil hinarap ko yung aking takot. Kasi kung talagang natakot ako, sasabi ng doktor na ganong sakit, ay baka hanggang ngayon talagang manghihina ako. Pero hinarap ko, di ba? So, yung aking fear. Okay? So, ang pagtakbo mo sa problema ay dahilan upang mawala ang opportunity ng nais ng Diyos sa iyong buhay. Diba? Alam niyo po minsan, di ba sabi nga, blessings in disguise. Minsan may ginagawa ang Panginoon na akala mo ay
pagsubok sa'yo, yung pala ang the end nun ay blessing. Diba? Minsan, kailangan kasing alisin lang ng Panginoon yung mga balakid sa iyong puso. Diba? Kailangan lang alisin ng Panginoon, halimbawa sa katrabaho mo, kailangan alisin yung dapat meron kang puso na mapagpakumbaba para i-promote ka. Diba? Sa financial, dapat meron kang pusong mapagbigay. Diba? Sa kalusugan, dapat meron kang puso na maingat. Okay? So, ang isa po sa mga dahilan kung bakit tinatakbuhan natin ang ating problema ay ang salitang what if. Paano kung? Diba? Kaya si Jacob tumagal ng 20 years sa kanyang uncle kasi itong sa salitang what if Diba? Kung babalik ako doon, paano kung bigla akong tambangan ng kapatid ko? Diba? What if biglang patayin yung aking mga anak? Diba? What if kung pagbalik ko doon ay masayang pagtanggap pero lasunin ako? Diba? Ito po yung nagpahadlang sa atin, yung what if. Diba? So, what if kung hindi namin ayusin, what if kung makipag-ayos ako, pero hindi naman pumayag yung kagalit ko? Diba? What if kung bayaran ko yung utang ko, pero may mga gusto ako Diba? What if kung bayaran ko yung utang ko, paano yung parcel ko? Diba? May mga what if po tayo sa ating buhay. Okay? Sabi sa mga Kawikaan 28:1, sabi diyan, tumatakbo ang masama kahit walang hinahabol. Okay? So ayusin po natin yung ating mga nakaraan bago natin harapin yung ating kinabukasan. Kasi magiging hadlang po yun. Diba? Na-experience nyo po ba yun? Yung parang hindi ka masyadong makapag-enjoy kasi may iniisip ka pa. Diba? Halimbawa, nag-outing kayo. Ngayon, hindi ka makapag-enjoy ng maayos kasi naisip mo, kumusta kayong gasol namin doon? Naiwan mo ba yung bukas yun? Di ba? Mayroon ka pang inaalala sa nakaraan. Di ba? So, ganun po. Kailangan ayusin natin yung ating mga nakaraan at harapin natin yung ating takot. Di ba? Tulad ng isang bata. Ang bata ito ay umuwi siya ngayon. Kada uwi niya, kailangan niyang dumaan sa isang bahay na walang tao. Kung tawagin natin ngayon ay haunted house. Di ba? So, ang dami sa kanya. Mayroong tao nagsabi, kaya mo yan, malaki ka na, makakadaan ka sa bahay na yan. Okay? Meron namang mga tao na nagbigay sa kanya ng anting-anting para palakasin ang loob ng batang ito para makatawid dito sa bahay na ito na kung tatawagin ay haunted house. Meron namang tao na nagbigay ng flashlight. Sabi niya, ito flashlight para mailawan mo yung mga madilim na parte ng iyong daraanan. Tapos meron din nag-counseling sa batang ito. Sabi niya, kaya mo yan. Alam mo bang kasalanan yung pagkakaroon ng takot? Diba? So, pero ang lahat ng yun ay hanggang doon na lang. Ang ganda po ng mga payo nila. Okay? Hanggang sa isang araw, meron isang tao, sabi niya, alam ko rin yung pakiramdam ng mayroong ganyang takot. Halika, sasamahan kita hanggang sa makatawid tayo sa bahay na yan. Sinamahan po siya ng taong iyon. Okay? So, ganun din po yung Panginoon sa atin. Huwag po tayong matakot, sasamahan po tayo ng Panginoon. Diba? God is with us. Okay po? Kaya huwag tayong matakot na harapin yung mga problema. I-confront po natin yung ating takot. Okay? Dahil alam natin ang Panginoon ay nasa sa atin. So sinamahan siya ngayon ng lalaki hanggang sa matawid niya yun, hanggang sa ma-overcome niya yung kanyang takot. Okay? So ganun din po tayo. Di ba si Jacob? Hindi siya sinabihan ni Jesus na, hindi siya sinabihan ng Panginoon na kaya mo yung Jacob, bibigyan kita ng armas. Kung sakaling mag-away kayo ng iyong kakambal, ay may panlaban ka. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon Di ba? Sabi niya, bumalik ka sa iyong bayan at sasamahan kita. Okay? So hindi niya sinabi, bibigyan ka ng armas, bibigyan kita ng anting-anting Jacob para maging magaling ka habang nagkikipagdigma sa kapatid mo. Hindi po Di ba? Kundi sabi niya, sasamahan kita hanggang makarating ka sa iyong kapatid at kayo ay mag-aayos. Okay? So, ganun din po, kahit nung bagong tipan, sa panahon ni Jesus, di ba? Hindi po natatakot yung kanyang mga alagad.
sabi nga nila, kahit kamatayan, hindi sila natatakot eh. Di ba? Kahit sabihin na, ay, kapag nag-preach ka ng gospel, papatayin ka sa panahon nun. Yes, papatayin, pero hindi po natakot yung kanyang mga alagad. Okay? Kaya ang ginawa noon ng mga tao ay pinahirapan sila bago patayin. Di ba? Si Pablo, pinako ng si Pedro. Si Pedro, pinako ng patiwarik. Di ba? Si Pablo, pinuutan ng ulo. Di ba? May mga alagad na biniyak yung tiyan, kinuha yung lamang loob. Kasi nga bakit pinapahirapan sila ng ganon? Kasi kulang po yung kamatayan. Yung pagpatay lang kulang sa kanila, hindi sila takot mamatay. Di ba? So ganun po sila humarap sa kanilang kinakatakutan. Di ba? Meron hinila ang kamay at paa hanggang sa maputol gamit yung kabayo. Imaginin mo, di ba? Kasi nga naman kung papatayin lang sila, biglang babarilin, ay wala pa naman baril noon. Kumbaga parang aanuhin lang, patay. O wala lang, walang kwenta. Kasi hindi sila takot mamatay. Wala silang takot, di ba? So ano pa, meron binato hanggang sa mamatay. Di ba? So, meron namang tinusok ng nagbabagang alambre o nagbabagang tubo, di ba? So, ganun po yung pagpatay sa kanila noon. Kasi nga hindi sila takot mamatay, kaya pinahirapan muna sila bago patayin. Okay? So, yung iba pinakain sa mga mababangis na hayop, di ba? At pagkatapos noon, ang worst pa noon, pagpatay sa mga Kristiyano noon, gig-file lang yung kanilang bangkay at hinayaan lang doon. Ganun ka-worse yung pagkapatay sa kanila. Kasi nga, iniisip nila na hindi kasi matatakot ang mga tao ito sa kamatayan. Kaya pahirapan muna natin bago patayin. Pero dahil alam ng mga lingkod ng Diyos na kapag sila ay nabuhay, meron silang buhay na walang hanggan na kasama ang Panginoon. Kaya hindi po sila takot. So harapin po natin yung ating takot gaya ng ginawa ni Jacob. Okay? Letter C, confront your fears and reconcile with your past. Pangalawa po, offer everything to God. Balik-balik tayo kay Jacob. Sa Genesis 32:22-24, nang gabi rin iyon, gumising si Jacob at tinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbukang liwayway. Sumunod, jump tayo sa 29. Ano naman pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob, si Jacob. Okay po? So, offer everything to God. Ibigay po natin ang lahat ng sa atin sa Panginoon. Okay? Katulad ni Jacob, di ba? Itinawid niya lang lahat, siya na lang natira. Pamilya niya, mga ari-arian niya, itinawid niya na sa ilog Jabok. Nilagay niya na doon. Okay? Hanggang sa siya na lang isa natira. Okay? At doon siya, kumbaga kinatagpo ng Panginoon. Ito po yung time, di ba, na in-bless na siya ng Panginoon. Binasbasan niya si Jacob. Alam mo po, sa panahon natin ngayon, nagtataka ka kung bakit minsan mag-isa ka na lang sa buhay. Nagtataka ka, di ba, kung bakit kailangan, nung mula ako naglingkod, parang feeling ko, akin lahat ng problema. Di ba? Feeling ko ako na lang isa. Di ba? Nagtataka ka ba? Di ba, pag minsan, si Jacob, hindi po siya pinagpala ng Panginoon nung pagpunta niya sa kanyang kapatid. Hindi siya simulang pinagpala ng Panginoon nung naglakbay sila. Simulan po siyang pinagpala ng Panginoon nung in-offer niya ang lahat at siya na lang isang natira. Diba? Doon, nakatagpo niya ang isang lalaki at binasbasan siya. Okay? So, in-bless siya nung mag-isa na lang siya. Nung pinadala niya lahat ng kanyang ari-arian, yung kanyang mga pamilya, so isa na lang siya, doon siya pinagpala ng Panginoon. Diba? Alam mo kapatid, minsan, kaya minsan inaalaw ng Panginoon na mag-isa na lang tayo. Diba? Napiling natin, parang ako na lang ba talaga yung Kristiyano sa lugar namin? Minsan po inaalaw ng Panginoon na isa ka na lang, o mag-isa ka na lang sa buhay para makuha yung attention mo. Diba? So nakuha ng Panginoon ang attention ni Jacob nung time na yon. Kasi mag-isa na lang siya eh. Wala na yung kanyang pamilya, na itawid niya na doon, yung kanyang ari-arian. So nakuha na ni
ng Panginoon ang kanyang attention at doon na po siya pinagpala. Okay? So, in-offer niya ang lahat. Sabi diyan, surrendering to God is not a sign of weakness, but an act of courage, knowing that He is in control. Okay po? So, yung pagsusurrender po natin sa Panginoon, hindi po yun ay kahinaan, but courage. At alam natin na sa Kanya ang lahat. Siya ang may control ng lahat. Okay? Diba? So, maaaring sinasabi mo, kailangan ko bang ibigay ang buo kong sarili? Ay, libre naman ang kaligtasan? Kailangan ko ba ibigay ang lahat ng meron sa akin para maligtas ako? Ay samantalang sinasabi sa Biblia, libre naman ang kaligtasan. Ganito po yan. May isa pong mangangalakal, may isa pong negosyante na nag-iipon ng perlas. Ngayon, habang siya ay nasa business trip, may nakita siya isang pinakamagandang perlas sa isang tindahan. Tinignan niya ito, perfect talaga. Perfect yung kulay, perfect yung shape, yung laki. Okay, talagang ibang perlas kaysa sa mga nakolekta niya sa talambuhay niya. Sabi niya, kailangan ko itong bilhin. Sabi niya sa sarili niya, kailangan ko itong bilhin. At pumasok siya ngayon sa tindahan. Pagpasok na doon, sabi niya, napakaganda naman ng perlas na to. Sabi naman ng nagtitinda, opo, yan po ay nag-iisang pinakamagandang perlas sa buong mundo. Sabi na nagtitinda. Sabi niya, kailangan ko ito. Magkano po ba ito? Sabi ng tindera, naku, sorry po, pero ang halaga po niyan ay hindi niyo kayang bilhin. Sabi niya, hindi. Magkano ba yan? Binuksan niya yung wallet niya. Sabi ng tindera, kung anong meron ka, yun ang halaga ng perlas na yan. Binuksan niya ngayon yung wallet niya, binilang niya lahat ng pera niya, pero nagtira siya ng $5 sa kanyang wallet. Sabi niya, magtitira ako ng $5 para panggasolin ako. Narinig ngayon ng tindera. Sabi niya, aha, may kotse ka. Sabi niya, opo, meron. Kasama yan sa halaga ng perlas ang kotse mong yan. Okay? So, kasama yung kotse. Sabi niya, ha? Paano na yan? Kung wala akong kotse. Paano na yan? Maglalakad ako papunta sa aking trabaho. Aha, may trabaho ka? Kasama ang trabaho mo sa halaga ng perlas na iyan. Diba? Ngayon, kasama ang trabaho. Sabi niya, paano na yan? Wala na akong kotse. Wala na akong trabaho. Paano yung pambayad mo sa aking bahay? Aha, sabi niya, kasama ang may bahay ka? Sabi niya, opo. Kasama ang bahay na hayan sa halaga ng perlas na ito. Sabi niya, paano yan kung wala na kaming bahay? Paano ang pamilya ko? May pamilya ka? Kasama ang pamilya mo sa halaga ng perlas na iyan. Okay? Sabi niya, ang pamilya ko na lang ang meron ako. Sabi ko sa'yo, ang lahat ng meron ka, yun ang halaga ng perlas na iyan. Yun ang sabi ng tindera. Ay ngayon, gustong-gusto ng lalaki. Sabi niya, sige, ibigay ko na lahat sa'yo. Bahay, kotse, trabaho, pamilya, sa'yo na yan. Akin na yung perlas na yan. O sige, pumayag ngayon yung babae, yung tindera, yung nagtitinda. Pinigay niya ngayon yung pinakamagandang perlas. Binigay niya at binigay niya rin lahat. Ngayon, pag alis niya na, hanggang paalis na siya, sabi niya, teka, ito yung pera mo, yung bahay mo sa'yo yan, yung pamilya mo sa'yo yan, yung sasakyan mo sa'yo yan. Pero tandaan mo, ang lahat ng yan ay akin, sabi ng nagtitinda. Ipapahiram ko lang yan sa'yo. Okay? So, ganun po ang Panginoon. Libre po ang kaligtasan, pero ang lahat ng meron ka ay nasa sa Kanya. Sa Kanya po yan. Meron kang tahanan, nasa Panginoon. Dapat sa Panginoon po yan. Bakit? Kasi pinili na tayo ng Panginoon. Diba? Nagpapako na po siya sa krus. Diba? Sasakyan sa Panginoon yan. Diba? So magandang trabaho sa Panginoon po yan. Kaya once na hiningi yan ng Panginoon, offer everything to God. Diba? Gaya ng ginawa ng nagkukolekta ng perlas. Diba? Pinahiram lang po sa atin ng kung anong meron tayo ngayon. Okay po? So huwag po tayong maging greedy. Diba? Kung ano po yung meron tayo ngayon, yan po ay pinahiram lang sa atin na nagtitinda. Okay? Kaya huwag mo po yung pagmalaki na, ay, nakuha ko to dahil sa galing ko. Kung meron ka pong talent, ngayon kailangan ng Panginoon, sige, ipagamit mo.
Diba? Kung magaling ka mag-gitara, kailangan ng Panginoon sa kanyang tahanan, sige, ipagamit mo. Bakit? Dahil ang lahat ng iyan ay binili na niya mula noong pagkamatay niya sa cross. Diba? So, ang lahat ng ito ay, diba, pinapagamit lang sa atin ng Panginoon. Binili niya na ang lahat ng iyan sa cross ng Kalbaryo. So, offer everything to God. Kung anong meron ka at kailangan ng Panginoon, ibigay mo para simulan ang pagpapala. And lastly, persist until you receive your blessing from God. Okay? So, huwag kang bibitiw sa Diyos hanggang hindi mo nakukuha yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Gaya ng ginawa ni Jacob. Sa Genesis 32:25-26, nang maramdaman ng lalaki na hindi na niya magaing si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nalinsan. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Okay? Ganun po yung persistence ni Jacob. Hindi kita, Lord, bibitiwan. Lord, hindi po ako titigil manalangin hanggat hindi ko nakukuha yung aking hinihiling. Dapat maging kagaya po tayo ni Jacob. Di ba? So grabe si Jacob noon, di ba? Kahit anong gawin, talagang hindi siya bumitiw sa Panginoon hanggang hindi niya nakukuha yung basbas. Persist until you receive your blessing from God. Huwag ka mong huminto sa panalangin hanggang hindi mo nakukuha yung blessing ng Panginoon. Okay? So, nakipagbuno siya sa Panginoon, di ba? Hanggat hindi niya nakukuha yung blessing, talagang hindi niya binitawan. Hanggang sa time na hinampas na siya ng Panginoon sa kanyang balakang para bitawan na siya ng Panginoon kasi magbubukang liwayway na. Diba? Nag-respect talaga sila mula umaga hanggang gabi. Diba? Nasabi na ako, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako binibless. So dapat po ito yung meron tayo. Diba? Imagine mo, ikaw, 3 araw pa lang kapi-pray mo, pagka-4 na araw, nag-give up ka na. Diba? Si Noah, it takes 100 years bago bumaha. Imagine mo yung kanyang persistence, yung kanyang pagtatyaga. Totoo kaya, Lord, nababaha pa, 100 taon na sobra pa. Diba? Si Sarah, pinangakuha ng Panginoon na magkakaanak. Totoo, Lord, sa edad kong ito. Diba? Taon. Diba? Bumalik ng 1 taon, bumalik yung lingkod ng Panginoon, sinabi, magkakaanak ka. Natawagan itong Isaac. Diba? So, natawa siya nun, di ba? So, imagine mo yung lingkod ng Panginoon, di ba? Sila Moises, ilang taon sila bago talaga ginamit ng Panginoon, di ba? Ikaw ngayon, 3 araw lang nanalangin, hindi ka na nag-attend pagkadating ng linggo, di ba? So, huwag pa tayong bibitiw. Persistence is like wrestling in gorilla. You don't give up when you get tired. You give up when the gorilla gets tired. Diba? Hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo, huwag kang bibitiw sa Panginoon. Diba? Hinampas na siya ng Panginoon eh. Sabi dyan, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito yung nalinsan. Okay? So minsan po, tayo po, hinahampas din tayo ng Panginoon. Diba? Tinatanggal po sa atin yung mga balakid para maibigay niyo yung blessing. Ay, sa anak ko na yun, balakid dyan yung kanyang kalusugan. Sige. Kagaya po sa akin noon, talagang ang time ko sa Panginoon ay talagang kapag minsan nagsasabay yung activity sa school at sa church, inuuna ko yung school kasi may service credits yun eh. Sayang eh. Di ba? Pero tinan niyo yung ginawa sa akin ng Panginoon, hinampas ako eh. Di ba? So ngayon, kapag nauna ang school at saka talagang linggo, hindi ko ipagpapalit. Sabi ko kahit tayong graduation ay abutin ng linggo, buti na lang hindi nagtaon ng linggo. Hindi taga ako mag-a-attend. Okay? Magsisimba ako. Kung hapon yun, saka ako a-attend. Okay? So minsan po hinahampas tayo ng Panginoon kung ano yung balakid sa atin para maibigay niya yung kanyang blessing. Diba? So, narealize ni Jacob niya yung perseverance niya, yung talagang hawak niya sa Panginoon, narealize ng Panginoon na, hindi mo ako bibitiwan sige, hampasin mo na kita. Diba? Tingnan natin kung hindi ka bibitiw, hampasin mo na kita. Diba? Ngayon, nanalangin ka, Lord, pagalingin mo ako, nagkaroon ka palalo ng sakit. Diba? So, hindi mo alam na yung sakit na pala yun, ay yung magiging dahilan, diba, para ikaw ay pagpalain ng Panginoon.
Di ba? May mga blessings in disguise po eh. Alam naman natin may mga blessings in disguise. May mga pagpapala na akala natin ay pagsubok. Yung pala yung pagpapala. Tulad sa akin. Di ba po? Akala ko pagsubok, pero yun pala ay yung malaking pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon. Okay? So, binigyan niya ako ng maayos na tahanan, kahit pa paano. Di ba? So, yung mga pagpapala ay pinagkaloob niya sa akin. Okay po? So, huwag po tayong bibitiw sa Panginoon. Okay? Para makuha po natin yung blessing, unang-unang confront your fear and reconcile your past. Harapin mo yung iyong kinakatakutan. Sabi nga ni Pastor lagi na, yung fear kasi, dyan nagsisimula ang kaaway. Okay? Kapag ikaw ay takot ito sa sakit, dito ko ito ngayon sisimulan. Ay, takot ito sa, takot ito sa negosyo, dito ko ito ngayon sisimulan. Diba? So, harapin mo po, kagaya ng ginawa ni Jacob, hinarap niya. Okay? Offer everything to God. Kung anong meron ka at kailangan ng Panginoon, ipagkaloob mo po. Talento, resources, kung anong meron ka. Dahil binili na yan ng Panginoon at pinagamit lamang sa atin. Diba? Gaya ng perlas na yon, binigay natin na lahat, pero binalik sa atin dahil pinapagamit lang. So, kung kailangan ng Panginoon, ibigay natin. And persist until you receive your blessing. Huwag po tayong manawang manalangin hanggang hindi po natin nakukuha kung ano ang nais natin. Okay po? Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga ito, Panginoon, na patuloy niyo kami sinamahan, Panginoon. Patuloy niyo kami tinuruan, Panginoon, na hindi matakot, Panginoon, kundi harapin, Panginoon, yung aming kinakatakutan, Panginoon, at ayusin kung anumang gusto yung aming nakaraan, Ama. Lord, maraming salamat, Lord, dahil sa umagang ito, Panginoon. Nalaman namin, Panginoon, na ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay nanggaling sa iyo, God. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay i-offer namin sa iyo, Panginoon, kung kinakailangan, Panginoon, na gamitin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil, Panginoon, na patuloy niyo kami, Panginoon, binibigyan, Panginoon, ng tiyaga na manalangin, Panginoon, hanggang hindi namin matupad, Panginoon, hindi namin makuha ang aming inihiling, O God. Maraming salamat, Lord, na patuloy niyo kami binibigyan, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, sa pangaraw-araw, O God. Thank you so much, Lord. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.